Let us be glad and rejoice in it. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way and how they had come to recognize him in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. We continue the story of yesterday's Gospel. Do you still remember the Gospel yesterday? For those who were not able to attend the Mass yesterday, our Gospel was about the road to Emmaus. When the two disciples, after Jesus died, went to Emmaus, 7 miles, 11 kilometers far from Jerusalem. And so, while the two disciples were walking to Emmaus, suddenly Jesus appeared, but they did not recognize him. So that was what had happened to the road to Emmaus. But now, we continue the story. After recognizing Jesus in the breaking of the bread, while they were eating, no? After they walked, kumain sila no? Do you know the story? Parang hindi nyo alam, ako lang. Sige, I'll tell the story of the Emmaus. No? Yesterday, the two disciples were walking to Emmaus when Jesus suddenly appeared to them.
While they were talking to each other, nagkukwentuhan, nagmamaritesan silang dalawa, no? Talking about what had happened in Jerusalem. Ano ba nangyari sa Jerusalem? It is where the passion of Christ happened. It is where Christ was crucified, isn't it? And it is also where He was resurrected. But of course, during that time, hindi pa nila alam na nabuhay na muli si Jesus. Although, may nagsasabi na nabuhay siya kasi nagpakita na siya kay Maria Magdalena. So, meron na parang may bulong-bulungan na. So, they were talking about what are happening around Jerusalem. When Jesus appeared to them, talked to them while they were walking, but they did not recognize Jesus. When they arrived at Emmaus, they ate, kumain sila, nagutom no? Gabi na, no? They had a dinner. And while having a dinner, only then did they recognize Jesus. When Jesus took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. But it was too late. Jesus disappeared. Kung kailan nila nakilala si Jesus, doon bigla nawala si Jesus. Kaya nga, tuwang-tuwa yung dalawa. Kasi nakilala nila si Jesus. Buhay si Jesus. Totoo yung bulong-bulungan na nabuhay si Jesus. Kaya mula sa Emmaus, bumalik sila sa Jerusalem. Dali-dali bumalik. And this is our story for today. Ang haba, no? Ito po yung nangyari ngayon so that you could have a perspective of what had happened. Mahirap intindihin kapag ngayon ka lang talaga nagsimba, no? So, our gospel today is a continuation of yesterday. Ngayon, nagbalik sila sa Jerusalem. At doon, kinuwento nila. Doon sa mga alagad ni Jesus, nandun sila sa silid kung saan nagtatago ang mga alagad ni Jesus. Bakit nagtatago? Kasi wala na si Jesus. Pakiramdam nila, pinaghahanap sila. Pakiramdam nila, sila ang isusunod. Kaya nagtatago ang mga alagad ni Jesus. And these two disciples who went to Emmaus went to their room, told the story about how they recognized Jesus. While talking to them, Jesus suddenly appeared. Imagine mo yun, no? Kinukwento mo pa lang na nakita mo si Jesus, biglang lumitaw si Jesus sa gitna nila. And Jesus greeted them, "Peace be with you." Nakabilog ang lahat, lumitaw si Jesus sa gitna at binati sila, "Sumainyo ang kapayapaan." Thinking about this scenario, I wonder why Jesus greeted them, "Peace be with you." Did He do something? That is why He is making peace with them? May ginawa ba siya? Kaya siya nakikipagbati o bumabati ng kapayapaan? But isn't it that the disciples are the ones who left Jesus while He was hanging on the cross? Kaya sino ang may atraso kanino? But since Jesus saw that everyone got startled and terrified upon seeing Him, maybe this is the reason why He had to greet them peace. Kasi nakita niya may takot sa kanilang mga mukha. Nangangamba sila. Kaya siya yung bumati ng "Peace be with you." Na tila pinapakalma sila ni Jesus at inaalis ang kanilang mga takot sa pagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Look at the initiative of God. Galing talaga ng Diyos. Kung tutuusin, ang may atraso ay ang mga alagad. Sila'y nang iwan Imagine, sino lang ang nandoon noong nakapako sa krus si Jesus? Yung nanay lang niya, si Maria Magdalena, isa pang Maria, at si John.
Asa na yung iba? O wag nyo nang hanapin si Judas. Alam nyo na kung ano nangyari. Pero asa na yung 10? Diba? Kasi sinong may atraso kanino? Pero si Jesus pa rin ang nagpapakalma sa kanila. Sino ba may gawa ng kanilang takot? Hindi ba sila? Hindi sila naniwala Kaya sila natatakot. Sino ang nang-iwan? Sila pang hinahabol ni Jesus. Sila nang nagtago. Sila pa ang pinuntahan ni Jesus. And one more thing. After feeling troubled and having questions in their minds and hearts, it was still Jesus who had to answer all their questions and prove to them that He was alive. That is why He showed His hands, His feet. That is why He asked for food, just to prove that He was not a ghost. He is real. He is alive. Look at what people do to God. Sometimes, because of our doubts and fears, it should be God who takes all of these out of us. Sino ba may kasalanan? Ba't tayo maraming tanong sa Diyos? Sino may kasalanan kaya ka walang trabaho? Sino may kasalanan kaya ka may sakit? Sino may kasalanan kaya ka may kaaway? These are the things that loses our peace. Ano pang dahilan? Ba't wala tayong kapayapaan? Walang pang gastos? Sino may kasalanan? Dumaan ang 4-4. Dumaan ang 3-3. Sinong gumastos? Bakit walang pambayad ng mga bills? Sino ang nagpabaya? Sinong hindi nag-ipon? Pero Diyos pa rin dapat ang sumagot. Diyos pa rin ang dapat lumutas ng problema natin. Sino bang kumain ng makukolesterol? Diyos pa din ang dapat magpagaling. Ang galing din natin minsan, no? This is how we are to God. Nung walang trabaho, nagdadasal magkatrabaho. Ngayong binigyan ng trabaho, pabaya sa trabaho. Tapos pag nawala na naman ng trabaho, sisisihin na naman ng Diyos. Look at how we are to God. Look at what we do to God. This is also what happens. This is what the apostles did. Due to their unbelief, it is as if God should prove Himself to them. Sila yung hindi naniwala, pero ang Diyos pa rin ang dapat magpatunay. Sila yung maraming tanong, pero Diyos pa rin dapat ang sumagot. And this is also what happens to us. Due to our unbelief, it should be God who should prove Himself to us. Dahil sa dami nating kondisyon sa Diyos, dahil sa dami nating tanong, para bang obligasyon ng Diyos, sagutin isa-isa ang ating mga tanong. My dear brothers and sisters, at times, when we are in doubt, we always want to be assured. When we are in trouble, we want an immediate solution. When we are afraid, we want to be comforted. All these are our demands from God. But more than being able to supply our needs, Jesus has risen so that we might have life. Totoo, tutulungan tayo ng Diyos. Nandiyan ang Diyos. Pero higit dyan ang dahilan kaya siya muling nabuhay. Para bigyan tayo ng buhay. So live your life. Live your life. Get your peace from God and live your life. Jesus has risen so that we might have life. Life is more than asking of what we need. It is about needing to live. Ang buhay, higit pa sa paghingi ng pangangailangan. Ito ay tungkol sa pangangailangang mabuhay. And this is the gift of Easter to us.
Amen.